isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo, magandang buhay, no? At magandang gabi sa inyong lahat mga kabayan. At meron tayong pag-uusapan dito, no? Patungkol dito sa pagpunta ni Pangulo tuloy, mga kabayan, Pangulo na ang ating nasasabi, ni Vice President Sara Duterte diyan sa Congress mga kabayan, para damayan yung isang attorney, no, ng OBP na si Attorney Lopez mga kabayan. At dito minabanggit siya na gusto siyang ipapatay, no, ni Romualdez. At yan yung ating pag-uusapan at pakikinggan natin yung mga nasabi dito ng ating Vice President. Alamin niyo mga kabayan, sobra na ang ginagawa ng ating mga kongresista, hindi na siya maganda, no? At yan yung ating pinasusweldo mga kabayan. Yung mga kongresista na yan na laging power tripping mga kabayan. Pagka hindi gusto ang sagot at hindi mo lang napabilib dun sa kanyang sagot, or di kaya nakukulangan mga kabayan sa sagot, power tripping na mga kabayan. At ayan mga kabayan, dami nilang sinasite in contempt, pinapahiya ng mga resource person, no? Abusado sa kapangyarihan ang ginagawa ng mga nandyan sa House of Congress. So anyway mga kabayan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin dito, no? Tayo ay dumadami na sa ating channel at napansin ko 'yon. At sa mga nagla-like at nag-share, maraming salamat din po sa mga nagbibigay ng inyong opinion, At sa mga hindi pa, yan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Nang sa ganun mga kabayan ay maging updated ka sa mga video na inilalabas natin dito sa ating channel na patungkol dyan sa mga katarantaduhan, no, na ginagawa ng gobyerno natin ngayon, no? Lahat sila mga kabayan, wala tayong mapili, no? Mayroong ilan mga kabayan na masasabi nating matino pa, no, na hindi nakikisali dito sa mga nangyayari mga kabayan. So pakinggan natin ang interview ni Madam Inday Sara. Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina kami ni forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up, what would prompt you what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang as mentioned nga earlier, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. What would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that would prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms, pinapaalis niya ako dito. And then, sinasabihan niya ako, because
we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Kita niyo mga kabayan, 'di ba? Napakalinaw niyan na sinabi ni Madam Inday Sara, no? Na ang gustong magpapatay sa kanya si Martin Romualdez, yung mukha ng tao na 'yon, mga kabayan. Nakita niyo yung mukha ng tao na 'yon, 'di ba? Yan yung tao na gustong magpapatay sa Vice President. At yan din mga kabayan, yung tao, no, na nag-initiate nung gustong mapalitan ng Constitution at maging Prime Minister na lang. Grabe mga kabayan. Yan yung gusto niya mangyari, maging Prime Minister na at nawala ng mga kabayan babaan sa pwesto. 'Di ba? Ganyan mga kabayan ang ay grabe tong mga to. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, diba? From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yun nga ma'am, thank you. Okay, thank you Dempsey. Next question, Kat Domingo, ABS. Buti na lang mga kabayan, at ito yung nabanggit ng ating Vice President, no? So, alam niyo mga kabayan, yung ginagawa na yan ni Martin Romualdez, no? Siya ang sumisira mga kabayan sa ating bansa, Siya ang sumisira at naglalagay ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi mga kabayan, hindi lang tayong mga Pilipino or hindi lang dyan sa Pilipinas napapanood yung mga nangyayari na sa Congress, no? Kahit sa iba bansa mga kabayan, napapanood yan. Nakikita ng mga tao, no, ng ibang lahi na may ganyan tayong gobyerno ngayon. Hindi kayang kontrolin ng ating Pangulo ang nangyayari mga kabayan. Aba, ay anong klaseng Pangulo yan mga kabayan? Diba? Anong klaseng Pangulo yan mga kabayan? Wala siyang kontrol sa kanya mga aso, no? Ay grabe mga kabayan ang nangyayari sa ating bansa. Sobrang gulo. Binabayo na ng bagyo. Ganyan pa yung nangyayari. Isipin niyo mga kabayan, napakatagal ng issue, no? Dito sa mga Duterte. Kaya mga kabayan, walang nagagawa ang walang nagagawa ang gobyerno na masasabi nating magmamarka, no? Sa bansang Pilipinas na masasabi natin kanilang proyekto. Yung AKAP mga kabayan na sinasabing na ayuda. Kaya wala na mga kabayan tayong pera. Wala nang pera na naman ang gobyerno. Kasi sa ayuda, ngayon ang tanong mga kabayan, yung bang ayuda na yan, inapupunta ba lahat sa pag-aayuda? Malamang sa malamang mga kabayan na hindi yan. Kasi diyan nagsisimula yung yung korupsyon, no? Na tinatawag, diyan na magsisimula ang korupsyon. Isipin mo yan mga kabayan. Hindi lang tayo mga kabayan nagsasabi niyan. Pati na rin yung ibang mga senador at congressman na against sa nangyayari ngayon diyan sa gobyerno. 'Di ba? Sus Mariusip mga kabayan, grabe ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sobrang na matatawa ka na lang Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference nyo na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po ito, ma'am? Sit in na lang. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi mame-mention ko yung pangalan ng First Lady doon
sa mga sinasabi sa hearing. And alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita nyo doon sa loob, if you're allowed to visit Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw, because I'm waiting for them to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa eh. Para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa... Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung yung kinakasangkutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Sorry ma'am, envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko na I'm waiting for them. I'm waiting for them na umabot sila doon. Ngayon kasi tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting. Oo nga mga kabayan, naalala niyo yung matanda mga kabayan na naglabas ng envelope. Bakit yun ay tinigilan nga pala? Hindi kayo bidang-bida yung matanda na doon na may dala-dala pang envelope na sabi sinusuhulan daw siya mga kabayan. 'Di ba? Yung envelope na yun mga kabayan, tungkol doon sa envelope na yun, nawala yun, no? Ang pinagpukusan nila ngayon ay ang confidential funds na yan na kung Mary Grace Piatos, meron pang McDonald yata. 'Di ba? Tingin ko tinatarantado talaga itong mga nasa Congress. Dapat nandito ginagalang talaga mga kabayan. Nakalain mo yung mga ginagawa nila na yan. 'Di ba? So, kaya walang makita mga kabayan na Piatos. Kita mo, nagkakagulo sila dyan. Gusto pa ni Madam Inday Sara, sige, i-push nyo ng i-push. Sige, i-push nyo hanggang ako'y masagad. No? Masagad ang aking PC. Nasa ganun lumabas na ang dapat lumabas. No? For them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos, as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings? Sit-in interview mo. But sit-in. Yeah. So, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Kukunti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukunti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino. Sorry, sandali lang ha. Hindi si Franz exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Ms. Kat. Glenn Wego, DZW. So, ayun mga kabayan, meron palang isang congressman, may isa palang congressman mga kabayan na may utang ng 9 million kaya sa asawa ni Vice President mga kabayan. Magbayad-bayad ka, congressman ka. Ang laki ng nakukuha niyo dan daw kada hearing daw mga kabayan. Sabi ni Baste, ni Mayor Baste mga kabayan, napakalaki daw, kada hearing, kaya sobrang sipag ng mga mag-hearing. But anyway, mga kabayan, sa susunod na video mga kabayan, abangan nyo, At ayun, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-like mga kabayan, mag-share at mag-comment, Dito sa video na to, nasa ganun mga kabayan ay mas marami pa, yung makapanood
sa mga pahayag dito ni Madam Inday Sara, at lalong-lalo na kumalat tong balita na to mga kabayan na si Martin Romualdez pala mga kabayan ang nagtatangka sa buhay ni Madam Inday Sara. Ano? So ayun, no, maraming salamat mga kabayan. See you sa susunod na video, at ayan, panoorin natin ang susunod na video mga kabayan.